At salamat, Panginoon, sa isang matagumpay na araw po na ito. Magtatapos na naman po ang linggo. Nagsimula po kami last Monday. We are so blessed. At tatapusin namin ang linggong ito na pag pinagpala mo pa rin po kami, Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. What more can we say, Lord? What more can we say? Wala pong salita na kaya pong maglarawan ng aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Walang salita na kayang maglarawan kung paano po kami nagpupuri, sumasamba sa iyo. Ikaw po ay karapat-dapat sa lahat. Ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. And Lord, we know and we can sense that your Spirit is here tonight. Nandito ka muli, Panginoon, upang makatagpo ang bawat anak mo na nauuhaw sa iyong presensya. Ang mga anak mo na naghihintay sa iyong pangungusap. Naniniwala po ako, Panginoon, nakatatagpuin mo ang kanilang mga pangangailangan dahil naparito po kami at nanonood kami ngayon with an expectant and excited heart, Lord, that once again we will encounter you. We will encounter your presence, oh God. We yearn for more of you, God. We yearn for your presence. Lord, hindi po namin kayang magpatuloy kung wala po ang iyong pagsama. Mawawalan po ng kabuluhan ang gagawin po namin ito kung wala ang iyong paggabay. Kaya banal na Espiritu, patuloy po kayo na manahan, manatili, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy mong iparanas ang iyong kapangyarihan, ang iyong kapuspusan, ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluwa ay mapuspos ng lubusan. Hanggang ang aming kaluluwa ay mapuspos ng lubusan, Panginoon. Malaya po kayong kumilos, banal na Espiritu. Malaya po kayong kumilos sa lahat ng mga tao na dinadako mo sa live stream po na ito. Be the center, Jesus, of everything that we will do tonight. May you anoint each and every one of us. May you anoint our lives from the crown of our head to the sole of our feet. May you anoint every heart in the name of Jesus. In the name of Jesus. Be with us. Be with us, Lord. Pakabalutan mo rin po kami ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Linisin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Kung may nakikita ka man po na hindi karapat-dapat, kung may mga bagay man po kaming nagawa, kamalian sa isip, sa salita at sa gawa, linisin mo ang bawat isa. Damitan mo po kami ng iyong kabanalan at ng iyong pong katuwiran, Panginoon. Hayaan mo na ang mapupulang dugo mo, Panginoong Yesus, na tumigis sa krus ng Kalbaryo ang siyang maghugas ng lahat ng aming mga kasalanan. Lord, forgive us. Lord, forgive your people. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagagawang pagkakasala. Patawarin mo po kami kung naging mahina kami. Patawarin mo kami kung naging marupok po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga panahon na ikaw ay nangungusap, ngunit matigas ang aming mga puso at hindi kami nakikinig at sumusunod sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami ay naging pabaya.
Kung hindi kami nagpapatawad, patawad. Kung meron mang mga tao, Panginoon, na kami po ay napopoot, kami ay nagagalit, tulungan mo kaming palayain ng mga taong ito, Panginoon. Tulungan mo kaming maging malaya sa oras po na ito. Tulungan mo kami kasi hindi namin kaya, Panginoon. Hindi po namin kaya. We humble ourselves before you, God. We turn away from our sins. We seek your face, Lord. And I pray, heal our hearts. Heal the heart of these people. In Jesus' name. Ano man pong mga kabigatan, ang kanilang mga daladala, hindi sila lalabas ng live stream na ito na hindi nila naisusuko sa iyo, Panginoon, ang kanilang nararamdaman. Padaluyin mo ang hindi malirip na kapayapaan. Padaluyin mo, O Diyos, ang kagalakan. Padaluyin mo ang nag-uumapaw mong pagmamahal. Malaya kang kumilos at katagpuin ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, na may dakila kang plano kung bakit po kami manonood at nandito ngayon. Kung bakit kami sasama sa anointing of oil. Maybe it's the first time para sa iba na gawin po ito. But I thank you, God, dahil sumunod po sila. Sumunod sila. Salamat, Lord, dahil ang kalakip ng pagsunod ay pagpapala. Kaya sa oras po na ito, dakilang Diyos, sa oras po na ito, tinatanggap po namin sa aming mga buhay. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang gagawin mong himala, ang gagawin mong bagong kilos at galaw sa amin, na bago matapos ang unang buwan ng taong 2026, starting tonight, Lord God, and the days moving forward hanggang matapos ang taong ito, your favor, your presence, your protection, your provision will be upon us. And breakthrough, Lord God, will be manifested in all areas of our lives. In the name of Jesus. I speak and I declare breakthrough. And this year will be the year of our abundant harvest. Abundant harvest. Mag-uumapaw ang pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Maraming mga tao ang gagaling, Panginoon. Kakaibang kagalingan. Magugulat ang maraming tao, maging ang mga doktor, Panginoon, sa himalang gagawin mo sa aming mga buhay, sapagkat ngayon oras na ito, ngayong gabing ito, nagtitiwala kami at magtitiwala kami sa iyong mga pangako, Panginoon, na kahit sinabi ng doktor, imposible nang gumaling, sinabi ng doktor na wala ng pag-asa, pero Lord, sa iyo ay may pag-asa. You have the final word, Lord. At pinipili naming magtiwala sa iyo, Panginoon. Maging ang lahat po ng mga tao na sugatan ng kanilang puso, ikaw ang magpapahilom nito, Panginoon. We will stand strong. Kahit patuloy kaming sinasaktan
intentional o unintentional man, Panginoon, mananatili po kaming matatag sapagkat kami ay nakatayo sa iyong mga pangako. Paghilumin mo ang bawat puso. Bigyan mo ng kapayapaan ng mga isipan na naguguluhan. Gumagawa ka ng bagong kabanata, bagong kwento, na kung saan, Panginoon, ang lahat ng mga ibinababa ay itataas mo. Those who are humbled will be exalted. And those who exalt themselves will be humbled. Ang mga nagmamataas ay ibababa. Panginoon, kiniklaim po namin that we are the head and not the tail, Panginoon. We have the authority to trample down the lion, the serpents, and the cobra in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We dwell in the shelter of the Most High. Hindi po kami mapapahamak. Hindi po kami magagapi ng kaaway sapagkat ang Diyos ay kakampi namin. Ikaw, Panginoon, ang kakampi namin, Panginoon. We thank you, Lord, sa iyong napakalakas na presensya sa gabi pong ito. Pasimula pa lamang, Lord, nararanasan na po namin ang kalapitan mo, ang kilabot ng presensya mo, Panginoon. Sa lahat po ng gagawin namin ngayong gabi, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, maging sa pag-anointing of oil po namin mamaya, alam po namin that your very presence is here with us. Pagpalain mo lahat ng mga first-timers na dumadako po dito. Nawa po ito ang araw na sila ay makakatagpo, Panginoon. Makakatagpo mo. Panginoon, lahat ng mga bagong pumapasok dito ay mabago ang buhay, magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Tonight is the night of their salvation. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Ihanda mo ang aming mga puso't isipan. Ihanda mo kami sa mga himala na gagawin mo, Panginoon. In Jesus' name. We thank you, we glorify you, and we always give back, Lord God, the highest praise, glory, thanksgiving, and adoration unto your name alone. We glorify you, we exalt you. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Nang may pananampalataya, ang lahat po ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Amen, Amen, and Amen. Yan. God is good. Amen. Hello po sa almost 500 na nanonood po ngayon. Welcome po sa atin pong special Friday night. Ngayon po ang atin pong anointing of oil, live stream. Live na live tayo dito po sa TikTok. At hindi tayo papayag na tayo-tayo lang. Kaya sama-sama po tayo na, grabe, prayer pa lang, iyak na ng iyak. Praise God, the presence of the Holy Spirit is here. Amen. So don't forget to tap your screen, share, and repost. Send heart me and popular para po makilala po ng maraming mga tao ang live stream po na ito. Maraming mga tao ang makatagpo ng live stream na ito na kung saan sila rin po ay makakakilala sa atin pong Panginoon. At makakasama natin sa misyon na ating ginagawa. Thank you so much. Thank you so much po. Maraming salamat. Amen. Umiyak ako, Pastor, dahil sa lungkot. Masaya po ako, ramdam ko sa Lord. Amen. Praise God. Are we all excited to once again encounter the presence of God tonight? Alam niyo, nandito tayo dahil may purpose ang Panginoon. Hindi ka lang basta nanonood ngayon. Hindi ka lang basta napadpad dito.
Gusto kong kausapin ng Diyos. Gusto niyang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo ngayon. Huwag mong sayangin yung buhay mo. Minsan ka lang mabubuhay eh. Isa lang ang buhay na meron ka. Saan mo ginagamit? Saan mo ginugugol? Ano pinagkakaabalahan mo? You have 24 hours in a day. Tapos sasabihin mo, busy ako eh, wala akong time sa Lord. Sino ang nagbigay sa'yo ng buhay? Sino ang nagbigay sa'yo ng kakayanan na makapagtrabaho, makapag-aral? Sino ang nagbibigay sa'yo ng kakayanan at lakas? Sino ang nagpapatibok ng puso mo? Sino ang naglalagay ng hininga sa iyo? Hindi ba't ang Diyos? Bakit mo ipagdadamot ang iyong buhay sa Panginoon kung alam mo na sa Kanya naman naggaling ang buhay na meron ka? Pwede ba na samahan mo muna kami saglit? Stay ka muna dito. Alam mo yung isang oras na i-google mo dito, pero kung ang kapalit naman ay ang mas malalim na relasyon mo sa Panginoon, worth it po iyon. Kaysa gagawin mo, manonood ka ng mga video dito. Sasaya ka, pero saglit lang. Temporary happiness. Pero pag dito, salita ng Diyos ang pinag-uusapan, presensya ng Panginoon ang nais maranasan, may kabuluhan. May kabuluhan. At alam mo, gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. May Diyos na karamay mo. May Diyos na hindi nangiiwan. May Diyos na hindi nagpapabaya. Sulit ang pagbibigay mo ng buhay sa Diyos. Sulit ang pagbibigay ng buhay mo sa Panginoon. Ilang beses mo na bang binigay yung buhay mo sa maling tao? Sinaktan ka lang. Nabigo ka lang. Pero kung sa oras na ito, ibibigay mo ang iyong lahat-lahat sa Panginoon, wala kang talo. Wala kang talo. Pinatunayan na po ng Diyos eh. Nung binigay niya ang kanyang buhay sa krus. Ganun kanya kamahal. God bless you, Micaela, sa asawa ng kuya mo. God bless her. In Jesus' name. Thank you, Lord. Hi. Alam ko na excited na tayo sa atin pong anointing of oil. Kaya simulan na po natin ang atin pong pag-aaral. So lahat po ng mga bago po dito, you may join our community here, Heart to Heart. Just go to FB, Blue App page, search nyo Heart to Heart. Follow nyo, subscribe nyo, mag-message kayo, I wanna join your group chat, I wanna join your community. So go, join here. Okay? At wag kayong aalis dito sa live stream natin. Kasi maraming ituturo sa atin ng Panginoon. Sino po dito ang excited na sa oras na ito na makinig ng salita ng Diyos? Pas, my son, listening, na-touch siya sa praise God po. Praise God. Alam niyo, mas maganda, isama niyo yung buong pamilya niyong manood ngayon. Sino dito yung kasama niyo yung pamilya niyang nanonood ngayon? Meron ba? Yung kasama niya, yung asawa niya or mga anak niya na nanonood. Ayan, praise God. Sige, isama niyo pong manood ngayon. Okay? Isama niyo po. Okay, praise God. Kung kaya niyo yung anak niyo, yung asawa niyo, go. Papanood niyo sa kanila. Because I wanna bless those, mga mag-asawa at bawat pamilya. I wanna bless you in our prayers po. Okay, family ma'am. Wow, praise God, Shasha. Nanonood din sila. Wow. Sige po, Ate Ariza. Okay. Praise God. Buong pamilya po kami.
Yan, nakakagana naman. Buong pamilya nanonood sa atin. And yeah, we would like to welcome pala all our first-timers. Can you type me in the live comment kung first time kayo at kung saang lugar kayo nanonood para ma-shoutout lang po namin kayo. So, me watching from Bulacan, me from Cebu, me from ganyan. So, hello Wade. Good evening. Welcome. Ayan. Nice. God bless Shasha and your family. Samsara from Iloilo. Mahal ko from Quezon City. Mamsh. Ang dami ulit natin. Hindi ko na mabasa lahat. Ang bilis. Mamsh Tata from Tarlac. Jerry Rose from Pampanga. Ayan. Sai from Cebu. Kimi from Caloocan. KZ from Mindoro. Tenshi from Cavite. Rhea from Biliran. JP. Kay from South Cotabato, Lolita from Mandaluyong, Mami MKPH second time from Pasay City, nice one from Isabella, Melody from Japan, Lovely, hello po, Code Red, hello po, good evening po. Amen, dami. hindi ko na masabayan, sobrang dami. Ayan, si Nicole from Bulacan, Wine and Fee from Tarlac, Mental from Leyte, Daisy from Batangas. Thank you so much, Ate Karen. Daisy from Batangas, AC from Pangasinan, from Zambales, Hall from Pampanga, Erlinda from Cavite, Maria Cha from Camarines Norte, Ja from Pampanga, Mar from Davao, Yeye Binangonan, Alex from Hungary, hello po. Ate Luna, meron ng tiga-Hungary, parang dalawa na kayong tiga-Hungary. Ate Luna, tsaka si Alex. Adja from Isabela, Marisa from Pampanga, Geras from Pampanga, Marites from Tuguegarao, Suprema South Cotabato, Jane from Tagu, Morena from Batangas, Jonah from Olongapo, Sheila from Pangasinan, Hishugs from Taguig, Lady Ping from Leyte, Nena from Santa Maria, Bulacan. Tiga Santa Maria, Bulacan din po ako. Torres Real from Singapore, Nat from Rizal, sino ba? Bicol Albay si Lloydie, si Gandara from Kuwait. Third time na. Okay, Riza from Pampanga, Raquel from Nueva Ecija, Cheryl from Manila, Simply Me from Ilocos, Nicole from Bulacan, Maria Cha, hello, Verse from Taiwan, Volkswagen. Saan na yan? Volkswagen ba yan? Volkswagen. Jane from Tagum. Ayan, at sa lahat ng mga first-timers, palakpakan po natin ang Lord! Kasi simula lang po, Ate Roselia. Kasi simula lang po. Welcome natin sila, mga kapatid. Watching from Korea, si Akire. Okay, yan. Welcome natin. Heart to Heart community, let us welcome all our first-timers for the glory of God. Napakadami po natin ngayong gabing ito all over the world. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ang dami, di ba? Ang anointing ng Lord, nararanasan po natin lahat. At kung magtutulong-tulong po tayo ngayon, imagine niyo po yung 500 plus na nanonood ngayon, mag-invite lang kayo ng isa na manonood. Itag nyo dito, panoorin nyo, sendan nyo ng link. Diba? Napakadami natin, naabot tayo ng libo-libo na may-bless ngayong gabing ito ng salita ng atin pong Panginoon. Kaya kung nandito ka at nanonood ka ngayon, huwag ka nang umalis pa. Huwag ka nang umalis pa. Sapagkat dito sa live stream na ito, wala kaming ibang ginagawa kundi mag-aral ng salita ng Diyos, matuto, mapagpala, makaranas ng himala mula sa Diyos. Pwede kayo mag-join ng aming FB community. Thank you po, Ate Karen. Ayan, popular na tayo. Di pa tayo nagsisimula. Popular na, number 97. Salamat po. So, join po kayo ng community at ng group chat para magkaroon kayo ng makasama kayo sa GC na kung saan pwede po kayo magtanong, mag-share ng testimony, mag-send ng inyo pong mga prayer requests. Paano po? Punta lang po kayo dito sa Heart to Heart, sa FB page, tapos mag-message po kayo. Heart to Heart, then message. Then sasagutin po kayo ng atin pong mga moderators. To God be the glory po. Wow, ang bilis. Salamat po sa mga nagsasend ng popular tsaka ng Heart Me. Napakalaking tulong po upang tumaas pa ang atin pong ranking. At kasi pag tumataas po yung ranking, mas pinapalabas ni TikTok sa marami pang mga viewers dito. So praise God po. Praise God, praise God, praise God.
Amen. So, follow nyo lang po itong account at ang ating po mga social media platforms. Sino po dito ang excited na ma-anoint ng Lord ngayong gabi? Thank you, Rons. Yan. Mimi. Amen. All of us, we are also excited. Super. Okay. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Make sure that you have your oil with you. Ate Roselia, ito galing to sa Israel. Basta pag uuwi po kayo dito, message nyo po ako. Papabili po ulit ako. Kasi ito, yung pastor namin, nagpunta sila ng Israel. Nagpauwi, nagpasabay lang ako. Yan, so paubos na siya. Ito yung ginagamit ko kapag nagpe-pray ako ng bahay, business, sasakyan, pag nagde-dedicate tayo. So this is the oil that I am using po. Galing Israel. Galing sa Holy Land. Yan, pag may mga taga-Israel po na uuwi po dito, papasabay po ako, papabili po ako ng oil. Yan, salamat Ate Roselia, salamat po. Yan, may mga viewers kasi tayo from Israel. Yan, praise God po. Yan. Ayun, si Beater. Nasa Israel ka rin ba, Beater? Or Biter ba yun? Yan, marami magpapasabay. Yan. Nasa Israel din. Ate Roselia, meron tayo bago from Israel din. Si Beater. Hello, Beater. Join ka ng group chat. So, join lang kayo dito heart to heart. Follow nyo to. Message kayo dyan para masendan kayo ng link ng atin pong mga group chat at ng atin pong FB community. Huwag na po nating patagalin pa. Ngayong gabi po ay magsisimula po tayo ng maikling pag-aaral. Then mamaya po ay diretso na tayo sa prayer po for our anointing oil. Okay? Hello, Ian. Kamusta ka, Ian? Masama po ba magpatawad ng tao kahit hindi nila deserve? Ay, yun ang pinakamagandang gagawin mo. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ang magpatawad. So, patawarin mo sila para makalaya ka. Hello, Aaron. Ano pa ba gusto mo pas bukod sa anointing oil? Siguro bato na dinaanan ni Jesus. O buhangin. Diba? Kung saan naglakad si Jesus, nasa Israel siya. Yeah, praise God, Ian. Yeah. Noy, sige daw. Okay, so ngayon po ay dadako na tayo sa atin pong teaching, and then right after after our teaching po, diretso na tayo sa anointing of oil. Okay, so ang topic po natin, ang topic natin ngayong gabi is of course about anointing oil. So the anointing of oil. Yan, the anointing of oil. Wala muna tayong hindi muna tayo susunod doon sa devotion po natin. Okay? So, the anointing of oil. So, that will be our topic po. Yan. Kasi kailangan nating maunawaan bakit natin kailangan gawin to? Bakit tayo mag-anointing of oil? So, throughout the scripture, in the Word of God, ang Panginoon ay madalas po siyang gumagamit ng mga physical symbols to reveal spiritual realities. So itong gagawin po natin, ang oil po na hawak-hawak niyo po ngayon is one of the most recurring symbols in the Bible. At ito pong mga oil sa Bible, ginagamit po ito para sa healing, consecration, kingship, priesthood, and the outpouring of the Holy Spirit. So ito po ay physical symbol. Okay? Physical symbol lamang. So the anointing of oil is not a church tradition invented by a man. Hindi po ito trip-trip lang. Hindi ito basta na-imbento lang ng kung sino mang tao. Ang anointing of oil is a God-ordained practice. Okay? Ang anointing of oil ay God-ordained practice po. And it involves obedience, faith,
and the work of the Holy Spirit. Kaya po tayo nagkakaroon ng anointing of oil. Now, why the anointing of oil needs to be done? Okay? Why the anointing of oil needs to be done? Bakit natin kailangan magkaroon ng ganito pong anointing of oil? Number one, because it is a direct biblical command. Because it is a direct biblical command. So, pwede nyo pong i-note. Ilalagay ko po sa live comment. Why the anointing oil? May double yan sa umpisa. Why the anointing of oil needs to be done? Number one, because it is a direct biblical command. Because it is a direct biblical command. At makikita po natin yan sa James chapter 5 verse 14. James chapter 5 verse 14. Di ba nabanggit ko na yun kanina umaga? James chapter 5 verse 14. Philemon, Hebrews, James. Yan. James chapter 5 verse 14. Anong sabi sa James chapter 5 verse 14? Sabi dito, Are any of you sick? Are any of you sick? You should call for the elders of the church to come and pray over you, anointing you with oil. Anointing you with oil in the name of the Lord. So nakita natin dito yon. Kung meron daw may sakit, anong sabi dito? Tumawag kayo ng mga elders sa church upang ipag-pray yung taong may sakit at i-anoint sila ng oil in the name of the Lord. So nakita natin dito yan sa James chapter 5 verse 14. So hindi ito suggestion. Ito po ay instruction. Okay? Ito po ay instruction. And the initiative starts saan? With the sick person. With the sick person. So ito ay nagpapakita na kailangan nating i-acknowledge, okay? Kailangan nating i-acknowledge ang pangangailangan po natin, okay? Kailangan natin i-acknowledge ang pangangailangan natin at paghahanap natin ng spiritual help. Ng spiritual help. Okay? So makikita natin dito saan nagsimula sa isang sick person, sa taong may sakit at karamdaman. Sino po dito ang nangangailangan ng himala ng kagalingan ng Diyos? Meron ba dito may sakit at karamdaman? Sakit na sinabi ng doktor na wala ng lunas. Sakit na hindi mo maunawaan kung saan galing. Sakit na natatakot kang magpunta ng ospital, magpa-check up. Pwedeng sakit na hindi ng physical, yes? Kasi meron ding sakit na invisible in the naked eyes. Maaaring sakit sa nararamdaman mo sa iyong puso o sakit sa iyong isipan because of anxiety, depression. Maraming mga sakit. Pero ang tanong, nagawa mo na ba na ipag-pray sila? Tumawag ka na ba ng elders sa church? Meron po bang nagpumunta na sa inyo at naglagay ng oil, nagpahid ng oil sa kanila? Kasi kung hindi nyo pa nagagawa, ngayong gabi pwede nating gawin. Alam nyo po, sinabi kasi dito the elders of the church. The elders of the church. So the elders represent spiritual authority and accountability. Okay? Ngayon ikaw, hindi ka lang basta believer but also a follower of the Lord Jesus. You have that authority. You have that authority. Okay? So pwede nating gawin, pwede tayong tumayo as our spiritual authority in our family. Okay?
So, kung kasama nyo nga sila, kung kasama nyo yung mga taong may sakit karamdaman, much better kasi mamaya gagawin po natin, papahiro natin sila ng oil eh. At sabi sa John chapter 14, verse 15, John 14:15, if you love me, keep my commands. Mahal mo ba si Lord? Kasi kung mahal mo ang Panginoon, gagawin mo kung anong pinag-uutos niya. At ano ang pinag-uutos sa atin? Kung merong may sakit, tawagin ng mga elders, ipag-pray sila and anoint them with oil. Anoint them with oil. Kailangan mo nang sumunod. Because God often works through obedience before manifestation. Gusto mong gumaling? Gusto mong makaranas ng himala ng Diyos? Sumunod ka. Sumunod ka. Nandiyan ba si Ate Eden? Ate Eden, nandyan ka? Kaya mo ba magsalita, ate? Gusto ko marinig at marinig nila kung ano nangyari dun sa anak niyo po eh. Gusto mo ating i-share? Kaya mo magsalita? Kung paano yung nangyari dun sa himala dun sa sa anak niyo po. Kahit saglit lang. Kasi gusto ko makita nila ng mga tao na nanonood po ngayon at mag-glorify natin ang pangalan ng Panginoon. Kung paano nangyari. Kasi himala yun eh. Himala yung nangyari dun sa sa anak ni Ate Eden. May bukol sa leeg. Tapos, okay. Maingay pala dun. So, ano nangyari? Ilang doktor yung tumingin? 3? 3 ba, Ate Eden? 3 doktor yung tumingin. May bukol yung anak niya sa leeg. Tapos, hindi alam kung bakit. Hanggang sa, nakita niya tong live, nagpa-pray siya, tapos, nawala po yung bukol. At siya po yung magpapatunay po nun. Diba? So, God is a miracle working God. God is a miracle working God. Gumagawa siya ng himala. Diba? So, sasabihin sa'yo, hanggang dito na lang, wala nang pag-asa and all. Pero may magagawa pa ang Diyos. Meron pa siyang kayang gawin. All you have to do is to obey. So, obedience before manifestation. All glory to God. All glory to God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ayan. Sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa na gagaling pa ba ako, may mangyayari pa ba sa buhay ko, makaka-move on pa ba ako, makakabayad pa ba ako. Walang imposible sa Panginoon eh. Walang imposible. Kahit yung promotion na hinihintay mo, suko mo sa Lord. Ako naniniwala ngayong taong to, may mapopromote sa community natin. Hindi ko alam, basta yun, pinaisip lang sa akin ni Lord ngayon. May mapopromote. Sabihan niyo ako kung na-promote na kayo, malay niyo bukas, di ba? May mapopromote. Promoted ka this year. Amen. Promoted ka this year. So the anointing is an act of surrender to God's process. To God's process. Okay. So number 2, bakit why the anointing of oil needs to be done? Number 1, because it is direct biblical command. Pangalawa po, because God works through faith. Because God works through faith expressed in action. Okay? Because God works through faith expressed in action. Hindi pwedeng faith lang. Faith without action is dead.
Kailangan may pananampalataya ka at dapat ginagawa mo ang pinananampalatayaan mo. James chapter 2 verse 17. James 2:17. Anong sabi sa James 2:17? James 2:17. So you see, faith by itself is not enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. Faith by itself not accompanied by action is dead. It is dead. So faith is important, pero importante din na meron kang ginagawa. Faith with action. Faith with action. Okay? So oil, ito pong oil na gamitin natin is a tangible expression of faith. Okay? And faith is not passive, but it acts. And the anointing bridges the spiritual and the physical. Okay? God bless you, Ate Everlay, sa yung operation tomorrow. God bless you. Bakit po? Kasi without faith, it is impossible to please God. Hindi mo mabibigyan ng kaluguran ng Diyos kung wala kang pananampalataya. Alam niyo po, ang oil, hindi po ito magpapagaling. Okay, hindi ito. Wala tong magic. God responds to faith expressed through obedience. Bakit kikilos ang Panginoon? Bakit siya magpapagaling? Kasi sumunod ka. Wala dito ang kapangyarihan. Ito po ay physical symbol lang. Okay, ito ay point of contact lang. Pero ang tunay na magpapagaling sa'yo, ang pananampalataya mo at ang pagsunod mo. Kasi sinabi di ba? Is anyone among you sick? Let them call the elders and pray. Tapos, anoint with oil. It is our obedience and faith that will heal us. Wala dito ang magic. Wala dito. Hindi ito magpapagaling sa atin. Ang pagsunod at pananampalataya mo. Kasi sinabi sa atin And number 3, why it needs to be done. Because oil represents the Holy Spirit. Alam nyo, oil is symbolic of the Holy Spirit's presence, power, and work. Okay? Presence, power, and work. Sabi sa Isaiah 61 verse 1. Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me because the Lord has anointed me. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me because the Lord has anointed me. Kapag in-apply po ang oil, when oil is applied, it is a declaration that healing and restoration come only through the Spirit of God. Declaration po ang pagpapahid ng oil that healing and restoration come only through the Spirit of God. At anong sabi sa Zechariah 4 verse 6? Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Not by might nor by power. Spirito ng Diyos. Okay? Only through the Spirit of God. So yan po yung mga kahalagahan niya. Yan po, bakit kailangan natin gawin ng anointing of oil? So ngayon po dako tayo sa 3 major points. 3 major points. Number 1. Anointing of oil is an act of obedient faith.
Anointing of oil is an act of obedient faith. Mga kapatid, sa lahat ng mga nanonood po ngayon, habang nagtuturo ako, bumili na kayo ng oil kung wala pa kayo. Okay, bumili na kayo, maghanap na kayo ng baby oil. O kung anong oil na meron kayo na pwedeng ipahid. Okay, anointing of oil is an act of obedient faith. Sabi sa James 5 verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. Sa lahat na may sakit at karamdaman ngayon, naniniwala ka bang gagaling ka? Kasi kung ikaw mismo ay nawawala na ng pag-asa na gagaling ka, hindi ka gagaling. Kailangan mabuo sa isipan mo ngayon, kaya akong pagalingin ng Diyos. Kaya niya akong pagalingin. Ang healing po ay nagmumula sa Diyos, not dito sa oil. Okay? And faith is the key component. Faith is the key component. Mas maganda po baby oil. Yan. Amen. Gagaling ka. Tingnan natin yung kwento ni Naaman. 2 Kings 5:10-14. 2 Kings chapter 5 verses 10-14. Okay. 2 Kings chapter 5 verses 10-14. Basahin natin. Sabi dito, but Elisha sent a messenger out to him with this message. Go and wash yourself 7 times in the Jordan River. Then your skin will be restored, and you will be healed of your leprosy. But Naaman came angry and stalked away. I thought he would certainly come out to meet me. He said, I expected him to wave his hand over the leprosy and call on the name of the Lord his God and heal me. Are not the river of Damascus, the Abana, and the Parfar better than any of the rivers of Israel? Why shouldn't I wash in them and be healed? So Naaman turned and went away in a rage. Verse 13. But his officers tried to reason with him and said, Sir, if the prophet had told you to do something very difficult, wouldn't you have done it? So you should certainly obey him when he says simply, go and wash and be cured. So Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times as the man of God had instructed him, and his skin became as healthy as the skin of the young child, and he was healed. Then Naaman and his entire party went back to find the man of God. They stood before him, and Naaman said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel, so please accept a gift from your servant. Nung sinabi po ni Prophet Elisha kay King Naaman, go wash yourself in the Jordan River. Alam niyo kung bakit ayaw ni King Naaman doon? Kasi sa Jordan River madumi. Madumi. Yung mga nasa Israel po ba dito? Kamusta ang Jordan River ngayon? Ate Roselia. Nanonood pa ba sila? Tsaka si Biter. Si Peter. Kamusta dyan ngayon ang Jordan River? Ayan, madumi, di ba? I've been there. Sabi, wow, sana all. Nakapunta na daw doon. Sabi ni Peter, maganda naman daw. Pero madumi daw, madumi daw yung tubig doon sa Jordan River. So, ano nangyari? Ayaw doon. Murky water. Okay, murky water. So, sabi niya, mas okay daw kung doon na lang daw sa sa River of Damascus, sa Abana and the Parfar. Sabi dito, better daw yun kaysa sa rivers of Israel. Better daw. Siguro pwede na rin po yun. Pwede na rin. So ayaw niya. Pero ano nangyari? Ano ang nangyari? Sumunod siya. Sumunod pa rin siya.
So, tingnan natin. Basahin natin dito sa Bible. Naaman left in a rage because the cure for his disease seemed demeaning. He was a hero. And he expected a heroic cure. So dahil pakiramdam ni Naaman siya ay isang bayani, gusto niya na heroic cure yung mangyari sa kanya. So full of pride and self-will, Naaman could not accept the simple cure of faith. And sometimes people react to God's offer of forgiveness in the same way. To them, just to believe in Jesus Christ somehow doesn't seem significant enough to bring eternal life. To obey God's command doesn't seem heroic. What Naaman had to do to have his leprosy washed away is similar to what we must do to have our sin washed away. Humbly accept God's mercy. Don't let your reaction to the way of faith keep you from the cure you need the most. Ang ganda. Ang ganda. Kasi iniisip ni Naaman, dapat mas maganda yung yung the way na siya ay pagalingin. Bakit mo siya palulusungin doon sa Jordan River? Sabi nga, murky nga yung water doon Sabihin natin madumi, okay? Hindi siya kaaya-aya. So, ang gusto ni Naaman, sa mas maganda sana, pwede sana mas maganda. Parang ganun din sa kaligtasan natin May mga tao na ayaw maniwala na ang kailangan mo lang naman gawin, tanggapin si Jesus Manampalataya ka sa Kanya at ikaw ay maliligtas. Hindi na ginawang komplikado ang kaligtasan sa atin. All we have to do is to accept Jesus as our Lord and Savior. Then you will have an eternal life. You will have an eternal life if you accept Him as your Lord and Savior. You don't need to do anything anymore. Yung mga good works, produkto na lang yan ng pagtanggap mo kay Jesus, ng pananampalataya mo sa Kanya. Produkto na lang ang good works. So parang ang hirap siguro maunawaan ni Naaman, bakit kailangan ko pang gawin? Diba? Bakit kailangan ko pa lumusong dyan sa Jordan River na yan? Huwag mo nang gawin. Okay, dito na lang sa mas maayos sana, ganyan. Pero hindi. Ano nangyari? Sumunod pa rin siya. Naaman was healed only after obeying the prophet's instruction. Healing followed obedience. Sa lahat na may sakit at karamdaman, sa lahat ng mga taong gustong gumaling, baka ang hinihintay lang ng Diyos ay ang pagsunod mo. God often tests faith through simple acts. Simple lang naman Nananampalataya ka ba na kaya kang pagalingin ng Diyos? Naniniwala ka ba dun? Simple act lang ang kailangan mo. Obey. Healing flows when obedience is embraced without pride. Okay, without pride. Kung gusto mo makaranas ng himala, ng kagalingan ng Diyos, sumunod ka. Alam nyo, maraming mga believers ni Jesus. Napakaraming tao naniniwala. Di ba may makilala kayo na nagsasabi na basta ako naniniwala ako sa Panginoon. Basta ako naniniwala ako sa Panginoon. Maraming believers pero alam nyo kulang, followers. Maraming believer, naniniwala sila. Yes, naniniwala. Pero ang tanong, sumusunod ka ba? Sumusunod ka ba? Hindi tayo pwedeng manatiling believer lang Kailangan after you believe, you follow Him. So from believer to a follower. Huwag kang tumigil, naniniwala ka lang. Kailangan meron kang ginagawa. Yes, even demons believe in God. Mas matatalino pa ang mga demonyo sa atin kasi nagkukot din sila ng Bible. Ng mga Bible scriptures. They believe. Pero, sumusunod ba? Tayo na lang. Tanongin mo yung sarili mo.
Naniniwala ka namang may Diyos eh. Naniniwala ka. Pero ang tanong, sumusunod ka ba? Are you a believer or a follower of the Lord Jesus? Ngayon kung ikaw feeling mo believer ka lang, don't stay as a believer. God wants you to follow Him. Follow Jesus. Follow Him. At all cost. Sumunod ka. Gusto mong maranasan yung himala di ba? Alam niyo maraming tao noong time ni Jesus. Tingnan niyo yung babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Siguro marami pa rin mga tao doon na may sakit at karamdaman. Pero siya ang pinaka nakaranas ng himala. Dahil pinagana niya ang kanyang pananampalataya at siya ay lumapit sa Panginoong Jesus. Baka ang hinihintay lang ng Panginoon sa atin yung paglapit mo. Lumapit ka kaya sa Panginoon, di ba? Hawiin mo lahat ng balakid. Lumapit ka at sumunod ka. Okay. Pananampalataya niya nga, mahawakan niya lang yung laylayan eh. Diba? Okay, may pasok. Sige po, okay lang. Number 2, sige, bibilisan ko na para, kasi may mga pasok pa bukas. Number 2, anointing of oil is a symbol of consecration and God's presence. Anointing of oil is a symbol of consecration and God's presence. 1 Samuel chapter 16 verse 13. 1 Samuel chapter 16 verse 13. Sabi doon, so Samuel took the horn of oil and anointed him, and from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Ito yung pag-anoint na kay David, di ba? Ang ganda rin itong kwento na ito. Madadaan natin yan sa devotion natin. Exodus chapter 30 verse 30. Anoint Aaron and his sons and consecrate them so they may serve me as priests. So nakita natin dito ang anointing of oil ay ginagamit as a symbol of consecration and God's presence. Why? Because anointing sets apart individuals for God's purpose. Kapag inanoint ka, ibig sabihin sinet apart ka. Okay, kasi gagamitin ka sa purpose ng Panginoon. Kaya ka ina-anoint. Kapag inanoint ka, sinet apart ka, hindi ka na makamundo, ikaw ay maka-Diyos na. And it signifies divine appointment and empowerment. Alam niyo empowerment? Yung parang sinasabi sa Psalm 23 verse 5. Ano sinasabi sa Psalm 23 verse 5? You anoint my head with oil, my cup overflows. Ine-empower ka. Ino-overflow ng presensya ng Lord ang buhay mo for you to be empowered. Kasi merong gagawing malaking bagay ang Diyos sa buhay mo. And God, kailangan mo ng anointing ng Panginoon. You need the anointing of God. The anointing is a reminder that God's presence brings sufficiency, peace, and authority. Yan. Ibig sabihin, mapapasa iyo ang presensya ng Diyos. At yung presensya niya ang magdadala sa iyo ng sufficiency, peace, and authority. Alam nyo, marami sa atin, sa community natin, gagamitin mightily ng Lord. Magugulat ka kung paano ka gagamitin ng Lord. Ipopromote ka sa trabaho, magkakaroon ka ng impluensya,
talaga patataasin yung level of influence mo. Gagamitin ka ng Lord kaya kanya i-anoint ngayong gabi. Kaya kanya i-anoint. Malaki ang gagampanan mo. Okay? Malaki ang gagampanan mong role in these last days. Excited ba kayo doon? Ako excited ako Excited ako. Malaki ang gagampanan nating role. Thank you, Ate Angie. God bless you po. In these last days. Magugulat ka talaga. Alam mo yung parang the way you speak, iba kapag anointed. Maraming magagaling magsalita sa panahon ngayon, pero iba kapag anointed ka. Iba talaga. Kahit sa school mo, maraming matalino, pero pag inanoint ka ng Lord, you will stand out. At gamitin mo yon for the glory of God. Kahit sa trabaho mo, marami kayong nagtatrabaho, kahit mas magagaling sila sa'yo, iba ang pabor ng Diyos sa'yo mararanasan nyo yun. Mararanasan nyo yun. Yung, parang, hindi mo alam kung bakit parang merong liwanag na nakabalot sa'yo, na ikaw lagi yung napapansin. At alam niyo ba na ang anointing, maiirita yung mga kaaway. I mean, parang irritant siya sa mga gawa at plano ng kaaway. Kaya maraming mga tao ang magagalit sa iyo. Hindi dahil may ginagawa ka masama sa kanila. But it's because of the anointing of God in you that they cannot contain. Kasi wala silang pagkakilala sa Lord Kasi wala silang parang yung mga evil spirits inside them, they cannot contain the glory of God in your life. Kaya ganon. Kaya the more na tinataas ka ni Lord, the more na maraming mga tao din na mag-o-oppose sa'yo, pero stand firm because God is with you. Stand firm. You will shine. You will soar greater heights for God's greater glory. Amen? Don't lose hope. Never mind those people who talk behind your back. Who alam mo yun, parang lagi sila nagsasabi ng mga bagay against you. Never mind them. Never mind those people. You are anointed. You are anointed by God. Okay. So number 3. Patapos na tayo. Number 3, anointing of oil is connected to healing, forgiveness, and restoration. Anointing of oil is connected to healing, forgiveness, and restoration. Mark chapter 6 verse 13. Mark chapter 6 verse 13. They drove out many demons. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. Kaya kita nyo 'di ba sa Bible, sa scriptures, ginagamit talaga ang oil. May anointing of oil talaga. Okay? At ito ang nagiging physical symbol again ng kagalingan. James 5:15-16. Sabi sa James 5:15-16, if they have sinned, they will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. So that you may be healed. Magpatawaran sa isa't isa. So, some sickness, alam nyo ba, na merong ibang mga sakit at karamdaman na rooted saan? Sa bitterness, sa resentment, sa guilt, or sa emotional wounds. Rooted sa ganong klase, kaya nagkakaroon ng sakit at karamdaman.
Di ba may mga sakit na parang hindi rin alam ng mga doktor kung saan nagsisimula I mean, kung saan nagmula pala. And yeah, there are some sicknesses and diseases po rooted in brokenness, guilt, or emotional wounds. And good news, because God heals the whole person, not just the body. Hindi lamang pisikal na katawan natin ang kayang pagalingin ng Diyos, kundi ang pinaka-ikaw, ang buo mong pagkatao, ang kayang pagalingin ng Diyos. Amen? So for our conclusion po, the anointing of oil is ito na yun. The anointing of oil is, copy-paste ko na lang po. Yeah, di ba kahit yung autism, wala namang parang nasabi talaga yung mga doktor kung bakit nagiging autistic ang isang bata, di ba? So we never know. We never know. But sinasabi naman natin, di ba, na kahit ganyan po yung nangyari, they are still gift from God kapag binigay sa'yo ng Panginoon. Okay? Kapag binigay sa'yo ng Panginoon, you accept it. And always remember that your family is your first ministry. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka ng Diyos dyan. Okay? At kailangan mo na maging matagumpay sa pag-handle ng assignment na yan ng Lord. Okay? Hindi natin alam kung paano nangyari yon. Pero may plano ang Diyos. Basta ikaw, piliin mong maging tapat sa Panginoon. Okay? Piliin mong maging tapat sa Panginoon. Yan. So yung 4. The anointing of oil is a command to obey, a symbol of the Holy Spirit, a channel of faith, and a means of healing and restoration. Uulitin ko lamang po. Ang oil ay hindi nagpapagaling. Ang Lord ang nagpapagaling kapag tayo ay nananampalataya at sumusunod. When we obey, believe, and submit to God, para tayo nagki-create tayo ng space para kumilos ang Diyos. Amen? When we obey, believe, and submit, nagbibigay tayo ng space para kumilos ang Panginoon. Amen? Jeremiah chapter 17 to 14, and dito po ako magko-close. Jeremiah chapter 17 verse 14. Sabi po dito, Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. Ito gagawin nating anointing of oil is just an act of obedience. But at the end of the day, it's between you and God. How desperate are you? How desperate are you? Gaano ka kadesperado sa gabing ito na, Lord, sinasabi ko, gusto ko pong gumaling sa aking sakit at karamdaman. Gaano ka umiiyak sa Diyos at nagsusumamo, Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, kailangan po kita. Gaano ka kadesperado na lumapit sa Diyos? Look here, Jeremiah 17:14, Heal me, Lord. At ang kanyang pananampalataya, Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, Lord, and I will be saved. For you are the one I praise. For you are the one I praise.
Diyan ba sa nararamdaman mo na yan? Pinipili mo pa rin bang magpasalamat at magpuri at sumamba sa Panginoon? O diyan sa nararanasan mo na yan, unti-unti ka nawawalan ng pag-asa. Unti-unti kang parang nilulubog sa kumunoy ng kabigatan at pagkabigo. Anong nararamdaman mo? Magsumamo tayo sa Diyos. Alam nyo, kakaiba tong gabing to eh. Naniniwala po ako, ngayong gabi, kikilos ang Diyos. Gagawa siya ng himala. Sa ating mga buhay. Hawakan niyo po yung oil. Hawakan niyo po yung mga oil. Thank you, Lord. And we will start praying. Sige po. Okay na po ba? Type okay kung okay na. Hawak-hawak niyo na yung mga oil. Type okay. Praise God. Sige po. Hawakan nyo lamang po at itaas po natin ang anointing oil po na ito. Actually, this is an ordinary oil. Yung hawak po natin ay mga ordinaryong langis lamang na ipapanalangin at idudulog natin sa Panginoon. And God will anoint this ordinary oil. At lahat ng mapapahiran ng oil po na ito, ng langis na ito, once we prayed, ay magiging daluyan ng pagpapala, ng kagalingan, ng pabor, ng himala, ng proteksyon ng atin pong Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Let's lift up this oil na hawak-hawak po natin. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. Sige po, kahit hindi mo na kayo mag-comment o hindi mo na kayo mag-tap, I just want you to please focus your attention to God. Panginoon, kami po ay lumalapit po sa inyo ng may pagpapakumbaba, ng may paggalang at buong pananampalataya sa iyo. And we acknowledge that you alone are holy. You alone are holy, Lord. And you are worthy of all our honor and praise. Panginoon, habang hawak-hawak po namin ang mga langis na ito, Lord, we dedicate and consecrate this oil for your sacred purpose. And we set it apart, not because na hindi po ito ritual lamang, Panginoon. Hindi po ito ritual lamang, hindi po ito tradition lamang, hindi po inimbento ng tao lamang, Panginoon. Gagawin po namin ito, and we know that you will anoint this oil because of your word and our obedience to it. Your word declares, James chapter 5 verse 14, is anyone among you sick, let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And in obedience to your command, Father, we now offer this oil to you. Itaas po natin ang ating mga oil. We ask, Holy Spirit, that as this oil is lifted and is used in prayer, Lord, it will serve as a symbol of your presence. Lord, this oil will be a reminder in the name of Jesus of your healing power, a sign of consecration
and surrender to you. We declare that this oil holds no power in itself, but it points to you. It points to you, Lord. It points to your name, that you are our great physician, our Jehovah Rapha, in the name of Jesus. Lord, may every anointing done with this oil be done in faith, be done in humility, be done in love, be done in alignment with your will. Hayaan mo na magamit po namin ang anointing oil po na ito, Panginoon, to bring healing to the sick, kapayapaan, Panginoon, sa mga taong nag-aalala, punong-puno ng kabigatan at kabiguan. Magamit namin ang oil na ito, Panginoon, to bring freedom to those people who are bound, Panginoon, by addiction, by depression. And I pray, Lord, magdala po ang oil na ito ng restoration sa lahat ng mga sinisira ng kaaway according to your perfect wisdom. Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we dedicate this oil to you now for your glory alone. This ordinary oil, Panginoon, is now an anointed oil in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Salamat. Lahat ng papahiran ng anointing oil po na ito, dadaloy ang kagalingan, pabor, proteksyon at pagpapala mo. Salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Pwede na po natin ibalik yung live comment. Thank you sa mga moderators. Naupo, pwede po ba nating lagyan lamang ng oil ang atin pong mga palad? Sige, patak lang po kayo ng oil. Ako po muna, mag-release po ako ng blessing po sa inyo. Wherever you are. Sige po, ako po muna ang magpe-pray. And after that, meron po kayo papagawa sa inyo. Okay? Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, as I stretch out my hand, Lord God, with this anointing oil, you are not bound by time, space, or distance. Hindi rin po maikli ang iyong kamay upang abutin, Panginoon, ng lahat ng mga taong nanonood po ngayon. As I anoint them, Panginoon, with this anointing oil, I pray na mag-release ka, Panginoon, ng lahat, Panginoon, ng mga mabubuting bagay, because all gift, perfect gift, Lord God, ay nagmumula sa inyo. Panginoon, kagalingan, pagpapala, pabor, proteksyon, promotion, Lord, himala, Panginoon, breakthrough sa lahat ng aspeto ng aming buhay, ang ibubuhos mo sa lahat ng mga taong nanonood po ngayon. As I anoint them, Lord, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, I pray, Lord God, na buksan mo ang durungawan at pintuan ng kalangitan upang ibuhos ang nag-uumapaw na pagpapala mo, Panginoon, at biyaya sa lahat ng mga taong nanonood po ngayon. Lord, I anoint these people in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I now declare that they are anointed, that they are protected, that they are blessed, Lord God. Hallelujah. Palalayain mo ang mga taong ito sa tanikala ng kaaway sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, I destroy the spirit, Panginoon, na hindi nagmumula sa iyo. Spirit of idolatry, get out, be canceled, be broken. In Jesus' name. Spirit of sexual immorality, spirit of division, spirit na ginagawa ng kaaway upang mas manira ng relasyon, in Jesus' name. Even all generational curses, get out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I apply this anointing oil to these people.
Amen. Spirit of pride, spirit of anger, get out. Spirit of sickness and diseases, get out in the name of Jesus. And let loose your spirit, O God, your power and your anointing. Let the fruit of the Spirit be manifested in the lives of these people, now and forever. Glorify your name upon their lives. In Jesus' name. Amen and amen. Ngayon kayo naman po, maglagay po kayo sa inyong kamay ng anointing oil at ipatong nyo lamang po sa inyong mga ulunan. Sige po, kayo po muna. Okay na po. Patong nyo lang po sa inyong mga ulo. And I will give you time. Mag-release po kayo ng personal na prayer nyo sa Lord. Mga bagay na gusto nyong matanggap sa Panginoon. Sabihin nyo po sa Lord. Okay? Sabihin nyo sa Lord, walang imposible. Limitless ang atin pong Panginoon. So, pwedeng-pwede po. Okay? Pwedeng-pwede. Okay, so I will give you time. Just declare that you are blessed. Okay? Tas ideklara mo lahat ng mabubuting bagay, dadaloy, mag-uumapaw sa buhay mo. Okay? In Jesus' name. Sige, I will give you time to do it. Just declare. Okay? Declare good things sa iyong buhay. In Jesus' name. Go ahead po. Kung okay na po kayo, I'm going to pray. Hallelujah, Lord. Let it be a yes and amen sa lahat ng mga nagdeklara para sa kanilang mga sarili. Malusog, malakas na pangatawan, mahabang buhay, Panginoon. Isipang puno ng pangako mo. Katawan, Panginoon, na magbibigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Kami po ay maglilingkod. Kami po ay kikilala sa iyo, Panginoon. We are being set apart, Lord God. Magliliwanag ang aming buhay. Kung nasaan mang lugar kami nandoon, Panginoon, yung pabor mo at pabor ng tao ay mararanasan po namin, Panginoon. Magliliwanag ang kaluwalhatian mo sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name. Now, I want you guys to put some oil. Ipahid nyo po. Kung kayo po ang magulang, nanay o tatay, yung head of the family, pahiran nyo po ang inyo pong mga anak. Pahiran nyo po sila. Okay, sige, do it po. Do it. Yes, Lord. Lalo na po yung may sakit at karamdaman. Okay. Pahiran nyo lang po sila ng anointing oil. Amen. Yes, Lord. Yes, pwede, fair baby. Yes, pwede. Okay? Lalo na po yung may sakit at karamdaman, please, pahiran nyo po sila. Okay na po? Okay lang po. Kung tulog, pahiran nyo pa rin po, please. Pahiran nyo pa rin po kahit tulog sila. It's okay. Redirection. Okay? Right mindset. Right mindset. Okay. Very good.
Kung may asthma, sige go. Just put some. Kung nasa hospital po, ipag-pray na lang po muna natin. Kung wala po, kung hindi nyo po sila kasama. But please, include them in your prayers po kung malayo sila. Pero yung mga kasama nyo, please go. Yes, kung hindi kayo magka-baby, pahiran mo yung womb mo. Pahiran mo ng anointing oil. Okay? You are being set apart by God. Amen. Ako na lang po mananalangin sa pangalan ni Jesus. Wow. Amen. Yes, Jesus. Hallelujah. 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 Sikararaba, handraba, shikandaraba, hande, yororo, shikandaraba. Hallelujah. Panginoon, hayaan mo pong dumaloy ang kagalingan sa lahat ng mga tao, mga alaga naming hayop na may sakit at karamdaman. Ang dalangin ko po, Panginoon, that through this anointing oil, Lord God, na pinahid namin sa kanila, mag-serve po ito as your point of contact, Lord God, upang dumaloy ang kagalingan sa kanilang buhay. Lord, let there be an instant healing sa mga taong nakakaramdam ngayon ng discomfort o ng sakit, Panginoon, sa anumang parte ng kanilang katawan, Panginoon. Let there be an instant healing right now in the name of Jesus. Let there be relief. Let there be comfort, Lord, in Jesus' name. Mawala agad yung sakit na iniinda nila ngayon, Panginoon. Mawala agad sa oras po na ito. Lord, in the name of Jesus, we pray, Lord, healing to overflow. Healing to be manifested in Jesus' name. Sa lahat po ng mga pinahiran namin, ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon, nagsusumamo po kami sa iyo. Pagalingin mo ang mga mahal naming ito, ang aming pamilya, lolo't lola, Panginoon, magulang o mga anak, Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat, Lord. Nagsusumamo kami, Panginoon. Kung ito man po ay instant or progressive healing. But Lord, we will continue to have faith in you. We will continue to trust you, Lord God, that you are right here beside us, that you are here with us, Lord God. Nandito po kayo, kasama lang po namin, Panginoon. Kaya hindi po kami mangangamba. Hindi kami matatakot, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng mga hindi magkaanak, may you bless, Lord, the wombs of these wives, Lord God. Let there be creative and recreative miracle, Panginoon. Ang mga may bukol, may cyst, Panginoon, sa katawan, tunawin mo ang mga cancer cells, Lord God. Tumor in Jesus' name. In Jesus' name. Ang mga may insomnia, hindi makatulog sa gabi, papalitan mo ng kapayapaan, pupunuin mo ng katiwasayan, kapanatagan ng kanilang puso at isipan sa pangalan ni Jesus. At lahat po ng mga sakit na meron kami, Panginoon, di ko man po maisa-isa ang mga sakit na ito, but Lord, I know that you will manifest yourself as our Jehovah Rapha, our great healer, our great physician sa lahat ng mga taong nandito. Lord, we surrender our lives to you. We surrender everything to you, God. In Jesus' name. Salamat. Salamat. Thank you, God. Thank you, Jesus. Pwede po ba na sama-sama tayo magpasalamat sa Panginoon? Tanggapin niyo po yung inyong sagot sa panalangin. At mag-advance thanksgiving po tayo sa Lord. Okay, go ahead. Just thank God. Okay, thank the Lord. Thank the Lord.
Amen. Salamat, 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 Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat sa mga panalangin aming natanggap ngayon, Panginoon. Instant, Lord, answered prayer. Salamat, salamat, Panginoon. Amen. Salamat sa lahat ng mga gagawin mo at patuloy mong gagawin, ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. In Jesus' name, punong-puno ang aming mga puso sa araw po na ito. Punong-puno kami ng pasasalamat. Punong-puno kami, Panginoon, ng pag-ibig mo. Punong-puno kami ng himala mo, ng presensya mo, ng anointing mo, Panginoon. Sapagkat ngayong gabi, Lord God, muli mong pinaranas sa amin ang iyong kalapitan, Panginoon. Ito po ang aming panata. Hindi na po kami lalayo sa iyo, Panginoon. Hindi na po kami lalayo. Nakaranas na po kami ng magagandang bagay sa iyo, Panginoon. Ilang beses mo nang pinatunayan ng kabutihan at katapatan mo. Kung paano mo kami pinagaling, kung paano mo kami tinawid, Panginoon, kung paano mo kami sinamahan. Salamat po, Lord. Salamat. We will never run away from your presence. We will stay until the end of our life, Lord. Hanggang sa dulo. Hanggang wakas. Sa iyo lamang po kami, Panginoon. Sa iyo lamang po kami. May you bless our community, Lord. May you bless each and every one of us, our family, our loved ones, our friends. Salamat po. Salamat. Salamat. May our lives, Lord, bring glory to your name. Makita ang kaluwalhatian mo sa aming buhay. Give us a good night rest tonight, Lord, and may you restore the strength na nawala sa buong araw. Punong-puno po kami. Makakatulog kami ng masarap, makakahinga kami, Panginoon, knowing that you have anointed each and every one of us tonight. In Jesus' name. Salamat. At patuloy na po namin pinagkakatiwala sa iyong lahat. We give you all the glory. We give you all the praise. We give you all the adoration, God. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. And Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Praise God. Ngayon po, after natin mag-anointing of oil, pwede nyo pang gamitin yung oil po na iyan. Kung gusto nyo pong i-anoint yung mga bahay nyo. Yan. Thank you po, Claudine C. God bless you po. Anoint yung mga documents. Pwede nyo pong gawin yan. Pahiran nyo lang po. Okay? Tapos i-bless nyo lang yung bahay nyo, yung mga pundasyon ng bahay nyo, yung mga gamit. No, kasi yun yung usual na ginagawa ko pag nade-dedicate po kami ng bahay o ng gamit or ng ano. Pwede sa motor, yes. Pahiran nyo po yung motor, yung sasakyan nyo. Please, please, please. Anointed na po yung oil na yan. So, pahiran nyo po yung sasakyan, yung motor, mga gamit sa bahay. Okay? Ginagawa natin ito every January po. Every January. Kasi pagsisimula po ng taon, yan. So, hinabol po natin ngayon January. Yes, passport, ATM, wallet, document, yes. Yan. Hello, Char Janelle. Hello. Ayan. Ka-Besme. Classmate ko ito sa Besme. God bless you. Yeah. Ito na yung ginagawa ko ngayon. Ministry here in TikTok. So, God bless po. Yan. So, praise God po. Gamitin niyo po yung oil na yan. Kung hindi niyo pa kasama yung mga, yung mga mahal niyo sa buhay, pag uwi nila, pahiran niyo lang po sila, tapos pag-pray niyo. Okay? So, gamitin niyo po yung anointing oil na yan. Okay? So, yun lang. Praise God. Now ko lang ito na experience. Yeah. Amen. Akire. Roynu. Okay. Amen.
Naramdaman niyo po ba ang presence ni Lord ngayong gabi? Amen. Bye-bye sa Premon. Join po kayo ng join kayo ng community at ng GC. Here, heart to heart. Okay. Amen. Yan, super pass. Amen. I feel the peace. Thank you, Pastor. Amen po. Sobrang sarap sa pakiramdam. First time ko po. Ayan. Opo, pwede nyo gamitin yan bukas. Lalo sa mga may sakit at karamdaman. Alam nyo, effective din yan kapag may mga kaibigan kayo na may mga sumasakit sa ulo. Ganyan, payahan nyo lang sila. Okay? Sabi ko sa inyo, hindi yan yung magpapagaling sa atin, but our obedience and our faith. Okay? Yan. Praise God. Grabe ang anointing nila. So, bukas po, magkita-kita tayo. Tomorrow po, medyo late natin yung devotion para makapagpahinga tayo kasi Sabado naman. So, siguro mga 9 or 10 tayo mag-start tomorrow. Ang mahalaga meron. Okay? 9 or 10 tomorrow. Okay, sa lahat ng mga first-timers, please join Heart to Heart community sa FB. Message lang ko. This is my first time, pinahiram ko sila lahat habang napahid po ako. Pray ako at umiyak. Wow! Amen, Ange. Yeah, praise God po. Okay. At so bukas ng umaga, meron tayong devotion. Tapos sa gabi, madaling araw, meron tayong crossover. Kasi kailangan nating tumawid from January to February po. Okay? So, kita-kits tayo bukas. Tapos, kahit Sunday kinabukasan, kasi kailangan natin gawin yun eh. Crossover. Okay? Crossover. So, kahit Sunday kinabukasan, maaga, but still, okay, tawid tayo ng panibagong araw bukas. Okay? So, tomorrow po. Siguro magsimula tayo bukas ng live mga 10 or 10:30, ganyan. Tapos, sa umaga, ganun din, mga 10. Medyo late na lang. Okay? Every January lang po yung anointing of oil. Every January. So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join. Salamat po for making our lives always popular. Salamat. At join po kayo ng community Heart to Heart sa FB. At i-invite niyo po lahat ng mga mahal niyo sa buhay. Lagi niyo po silang sabihan na merong gawain po dito para maka-join po sila. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join ngayong gabi. God bless you all po. At sa lahat ng mga mission partners natin, sa mga intercessors, sa mga moderators, to all our viewers, followers, I really appreciate you. Lumalagong pamilya, lumalagong community po natin. Kahit nasa ang lugar po tayo, alam po natin na hindi hadlang po ito upang sama-sama tayong matuto at maranasan ang napakasarap na presensya ng Panginoon. Maraming salamat po, Ate Karen. Parang dumadagdag din sa popular kapag may mga gifts. Kasi nakita ko parang nung nagtumaas yon, thank you, Ate Karen, tumaas din yung popular. Hindi ko alam kung meron bang ganon. Kay God bless you. So, yung mga may mga promotion. Nadadagdag ata. Nadadagdag din siya. So maraming salamat po. Thank you for keeping our live po popular. At salamat. May points pala lahat ng gift. Yun. Salamat po. Amen. So, baka hindi pa kayo kasama sa fan club. Yan. So, good night po and maraming salamat. God bless. Grabe, 387 likes pala yun. So, God bless po and see you again tomorrow. Okay? Popular gift. Okay. Sige po. Saturday naman bukas no? Saturday. So, maraming salamat po. Mahal ko din po kayo at mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Basta magpatuloy lang po tayo. Anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, magmamahal, magtatapat, susunod sa Panginoon hanggang wakas ng atin pong mga buhay. So, bawal na magpuyat. So, see you po tomorrow. Matutulog na po tayo lahat. Amen? I love you all with the love of the Lord. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Maraming salamat po at see you po bukas. God bless.
Thank you, guys. Ingat! Tulog na tayo. See you tomorrow, guys. Chat-chat na lang tayo sa GC. Anong oras, ha? Tita Wena, God bless you po. Ingat po. Salamat sa lahat ng mga bagong mission partners. Salamat po sa pagko-commit. God bless you. Baka may mga gusto pang humabol sa mission partners, mag-chat lang po kayo sa akin. God bless. Paalam. Bye-bye. Ingat po. Huwag tayo umalis dito. Salamat tulog, Bert. Christian Knight. God bless. Ingat po. Bye-bye. I'll be ending this live in 3, 2, 1. So God be the glory. Bye-bye.